Numbers dancing in my head, twos and threes, a symphony instead. He's a circle that never ends. Count it up, my only friends. Math is magic, math is life. Adding joy, subtracting strife. 1 plus 1, it feels so right. Mathematics keeps me up all night. Ayan, nandito na naman po tayo sa ating ah, ah, Facebook post or video post. Siyempre tungkol pa rin yan sa math. At tulad ng aking naipangako doon sa ating first video, ay meron ditong kasunod. Ito na yung ating episode 2. So sa episode 2, ang ating tatalakayin, of course, ay ang constants and variables. Naku, Diyos ko, parang mahirap yatang intindihin yan. Constants and variables. Yeah, ayan. So, ito pong aking video, of course, ay hindi po ito monetized. Bagkus ito ay for educational purposes. I just wanted to be clear with that dahil talaga pong passion and dedication ko talaga ang, magturo ng matematika. Kahit ako po ay nandito sa Estados Unidos, I want to, of course, offer this math video explainer for free without monetization. Yan. Oh, to be clear. So, ang tatalakayin natin sa ating episode 2 ay ang constants and variables. Siyempre, paliliwanag ko yan through Taglish, no? Tagalog and English, no? Kamukha dyan sa picture na nakikita natin, of course, parang pamilyar sa akin tong picture na to, Mr. Arha. It looks like a tricycle driver. Yeah, oo. So, i-relate natin ngayon ang constant and variables sa ating mga mararangal at maayos na public transport dyan sa Pilipinas kung hindi ang ating mga tricycle drivers. Ayan. Okay. Now, tayo pumunta na sa ating susunod na slide. Ayan. So, ano ba talaga ang X? Madalas laging tinatanong, ano ba talaga yung X, Mr. R? No? Bakit kaya biglang may letra sa math? Siyempre, pagkakaalam mo, pag math, puro numbers lang yan, di ba? Pero bakit may letra? Ano ba talaga yung X? Ayan, i-highlight natin yan. Gagamitin ko yung aking digital pen. Ayan, so, yan ang malaking katanungan, no? Sa atin. So, ano ba talaga ang X? Yan ba yung aking X? Sabi ng mga kabataan, ano? The X and Y's ng kanilang love life. Nung ako nagtuturo dyan, ganyan mga estudyante ko eh. O yan, so bakit kaya biglang may letra? Nakakapagtaka nga naman, ano? Ano ba talaga yung X? So ito yung $1 million question. What is X, no? At bakit parang laging nawawala? Oh, ayan. So ganito yan, no? Siyempre, sa algebra, which is math, may dalawang importanteng bagay tayong dapat tandaan. Dalawang importanteng bagay. Ano po yun? Yung una ay yung variable. So pag sinabi nating variable, so ito na nga, no? Paliliwanag natin sa wikang Filipino para maintindihan ng ating mga mag-aaral at syempre sa ating mga manonood na rin. Pag sinabi ho nating variable, ito yung nagbabago, no? Pwedeng ibang halaga. So kasi bakit ko sinabing halaga? Dahil we're referring to numbers, no? Amount, iba-ibang halaga. So usually mga letra ang halimbawa niyan. O wari na X. Ako nagamit ko yung wari na ganyan po yung aking tutor noon si na mayapang Honorata Navarro, no? Ganyan na ganyan yung kanyang pagpapaliwanag sa akin, yung may wari na. Ayan. So usually, mga letra po ang variable. Kamukha ng X, ng Y, ng A, B, C, or whatever na letter. Yeah. Ayan. So, ang susunod, ulitin ko po ha,
pag sinabi nating variable, nagbabago yan. Pwedeng iba-iba yung halaga, no? Sa technical term kasi, ang variable po could represent any number, no? Pwede siyang kumatawan sa kahit anong numero. So usually, mga letra like X or Y. So hindi lang po X or Y, maraming posibleng letra, no? Pag sinabi nating variable, yung alphabet mismo, yung A, B, C, D up to X, Y, Z, no? And then, ang susunod po ay yung constant. O, parang familiar sa akin itong constant, Mr. Romero. So, ang ibig sabihin ng constant, iyan naman po yung fixed o hindi nagbabago. O, kaya fixed nga fixed. Ayan, excuse me po. Hindi nagbabago, fixed. So, kung yung variable nagbabago, yung constant hindi. No? Ulitin ko yun ha. Yung variable, iba-ibang halaga, nagbabago. Pero yung constant, hindi nagbabago. It's fixed. Laging parehong number. Ayan. So, halimbawa, dito po may formula tayo. Ang formula natin ay y equals, nako Mr. Romero, ayan na. Hindi ko na maintindihan yan. Y equals 2x plus 3. Plus 3. Ayan. Ayan po ha. So, identify natin dyan. Kilalanin natin sa formula na yan, sa y equals 2x plus 3, kung ano yung variable at kung ano yung constant. Okay, next. Ayan. So sasamahan tayo siyempre ng aking kapitbahay na siyempre ako'y hindi ako po nahihiyang ipagmalaki ang aking kapitbahay diyan sa sa aking lugar diyan sa Pilipinas, si Kuya Marwen. At si Kuya Marwen siyempre ay isang marangal, isang napakabuting tricycle driver. So bigyan lang natin ng konting background, no, ang ating mga manonood. Although alam na ninyo kung ano ang tricycle driver. So ang tricycle driver po, dito sa aking research, ayan yung mga nag-ooperate ng three-wheeled vehicles. Yan. So for short distance passenger. Yeah. Do sa mga short distance lang. And goods transport. So sa mga namamalengke sa palengke, yan ang ating sinasakyan. Ako rin, no? Ako rin po ay naging sumasideline din before noong ako'y nasa Pilipinas. Nagtuturo ako noon sa umaga, tapos pag gabi na, ako po ay namamasada, no? Ako rin ay may tuturing na tricycle driver. So, ang mga workers po nating ito, napakalaking bagay ang naitutulong nila sa ating local transport. No, kaya lang tanggapin din natin na they actually face challenges too. May mga challenges din po sila. Like yung kailangan nilang mamasada kahit 10 oras ng gabi, kahit hanggang alauna, 2:00, kasi talagang yan ay para may provide sila sa kanilang pamilya. Nangyari din po sa akin yan. Kasi umisan sa taas ng cost of living natin diyan sa Pilipinas, kailangan talaga kumayod ng kumayod, di ba? Kaya po mararangal ang ating mga tricycle driver. At isa po dyan ang aking kapitbahay na si Kuya Marwen Cabrero. Sabi ko sa kanya, Kuya, ikaw ang aking isa sa magiging topic para sa aking math Facebook video post para sa episode na ito. Ayan. So thank you very much Kuya Marwen sa iyong pagpapaunlak na ikaw ay i-share mo ang iyong picture with your tricycle, of course, sa ating math Facebook video post. Yan. All right. So next. So yung X, tandaan po natin, yan. Siyempre, yung X, yan, ay underline ko. Yung X dito ay variable. Ayan. Pwede mo siyang palitan ng kahit anong number. Tandaan nyo po yan. So, pwede po natin siyang palitan ng kahit anong number o numero. Yan. Now, ang pinag-usapan po natin dito yung y equals 2x plus 3. Yung formula natin, y equals 2x plus 3. Tama ba? Yes, y equals 2x plus 3. Okay. Tama. Ayan. Okay. So,
Yung x, yan yung variable. Anong pwede natin gawin sa kanya? Pwede natin siyang palitan ng kahit anong numero. Okay. Now, yung 2 and 3, okay, yung 2 and 3, yan po, yung 2 and 3, yan po ang tinatawag nating constant. So, pag sinabi natin constant, balikan natin yung slide natin kanina, hindi nababago. Fixed. Okay. Alright. Now, hindi sila nababago kahit ano pa yung value ng x. Ayan. Tandaan po natin yan. Those are our key points na dapat nating tandaan, no? Ayan. So, isipin mo si Manong tricycle driver o si Manong Marwen Cabreros. Ayan. Okay. Yung X ay bilang ng pasahero. Ayan, bilang ng pasahero. Uy, sorry po. Medyo erasin natin. Yung X natin ay bilang ng pasahero. So kuminsan ang pasahero ng tricycle driver, kuminsan isa, dalawa, tatlo, depende po yan sa oras at lugar, no? Kasi sa tricycle pwedeng magkasya sa loob ang tatlo yata. Yes, tama ako kasi nag-tricycle ng tatlo. Tapos dun sa likod, dalawa. So pwede ka magkaroon ng 5 passenger. Kumisa nga, meron pa sa likod. Ay, totoo po yan. Ayan. So, ang susunod, yung constant naman, yan yung medyo lumilihis yung ating ano no, lumilihis yung ating digital pen. Yung constant naman, yan yung pamasahe. So, sa bawat pasahero, no, ano tayo rito, nag-assign tayo ng amount. Pero sa amin sa Santiago, ang minimum na singil sa isang tao ay 20 pesos. Sabi sa akin ni Kuya Marwen, minimum yun. Pero dito mag-assign tayo. Halimbawa, sa kada pasahero, 15. Okay? 15. 15 pesos. Hindi na yan nagbabago. Okay. Now, tayo ay magbibigay of course ng example, no? Okay. Para maintindihan natin at may apply natin yung concept ng math. Okay. So, of course, sa ayan. So, ulitin ko ha, sa kada tao, 15 pesos, no? 15 pesos, Philippine pesos sa kada pasahero. Okay, hindi nagbabago. Now, sa ating equation ano, magkakaroon tayo ng equation o equation na y equals 15, yes, 15x. Okay? Right. Okay. So bakit natin siya tinawag na equation? Okay. Meron tayong script dito eh. Siyempre po kailangan natin yan eh. Sandali lamang po. Alam nyo, madali lang matutunan ito at madali lang nating mai-apply kung gugustuhin natin. Kasi it's better talaga na mas naituturo natin ang matematika sa aspeto na kung saan relevant. So pag sinabi nating relevant, ibig sabihin nun, yung bang ginagawa sa pang-araw-araw o na-experience ng pang-araw-araw ng mga estudyante o kaya ng mga tao, di ba? Kasi kung gagamitan natin ng technical term, mahirap intindihin. So yung y equals 15x po, equation siya. Bakit? Because pinapakita niya sa atin yung relationship between two variables, no? Ano yung dalawang variable na yon, yung y and x. Okay. With ano yon, equal sign. Yes. Yung expression kasi, it would be something kung siya ay 15x alone, no? So that is an expression without an equal sign. So dinagdag ko lang, o yan, mga technical term na yan sa math. Okay, now, balik tayo dun sa ating paksa tungkol kay Manong tricycle driver. Ayan. Ayan, okay. Yun po, okay. So, balik tayo dyan. Okay. Now, sa ating equation, okay. So, yan ay y equals 15x. Kung halimbawa, dalawa ang pasahero. Okay, dalawa ang pasahero. Dalawa ang pasahero.
Okay? Dalawang pasahero. Tatandaan po natin, yung X natin dyan, yung bilang ng pasahero. So anong gagawin natin para makuha natin yung total na pamasahe? Ano? Syempre madali lang naman to eh. Kahit na nga hindi natin gamitan ng equation eh. So syempre, pero gusto nating integrate syempre yung concept ng constant and variables, no? So para malaman natin yung y, anong gagawin natin? So si 15, imo-multiply natin kay 2. Okay? So, imo-multiply natin yung 15 pesos doon, of course, sa bilang ng pasahero na dalawa. So, what would be 15 times 2? O, syempre, 30. Okay? Yan ang value ng y. Okay? So, kung dalawa ang pasahero mo, ang kikitain mo ay 30. Ulitin ko ha, kasi yun yung bilang ng pasahero mo eh. Kasi sa isang pasahero, 15. Now, meron kang dalawang pasahero, o imo-multiply mo lang yun sa sa 15 pesos kasi nga kada pasahero mo sa isang pasahero mo ay 15 ang singil mo. Oo. So, since dalawa sila, mm, ang kikitain mo ay 30 kasi minultiply mo yung bilang ng pasahero sa iyong presyo kada tao o kada pasahero na 15. So 15 times 2 will give you 30 pesos. Tama po ba? Yes, okay. Now, papaano kung apat ang pasahero mo? O kung apat, syempre gamitin natin ulit yung equation natin. So y equals 15 times 4. Mapapansin nyo po hindi nagbabago yung 15, ano? Siyempre kasi nga yun yung presyo mo kada pasahero. Okay, so 15, so ano yung 15 times 4? So apat na pasahero times 15, so ang kikitain mo dyan ay 60. O, ayan, 60 pesos. O, di ba? Na-apply natin yung concept ng constant and variable sa pang-araw-araw nating ginagawa. Lalo na sa ating mga mararangal at mabubuting tricycle driver. Di ba? O, yan. So, ganyan po yan. Madali lang actually yung konsepto ng constant and variables. At na-apply natin yan sa ating mararangal at mabubuting mga tricycle driver. No? Doon sa kanilang um, paniningil sa pasahero at syempre sa bilang ng ah, sa presyo, I mean to say, sa presyo ng kada pasahero ah, in relation din doon sa bilang ng pasahero. Okay? Yan. Ayan. So, good. Next. So, ayan. Tayo naman. Guided practice. Okay. So, itry natin. Ngayon, kung ang pamasahe hindi pa rin nababago, kasi nga constant yung 15 pesos, at may pasahero at mayroon tayong 5 pasahero. O yan, occupy mo na yung 5. No? Hindi ko pa nasubukan. Nasubukan ko na ba yun na maglagay ako ng 3 sa loob tapos 2 sa likod? Para yata. O para yata sa pagkakaalala ko. So, ang pamasahe kada pasahero ay 15. That's constant, fixed. So, meron kang 5 pasahero. Again, gamitin natin yung ating equation na y equals 15 times x. So, yung x po, huwag natin kakalimutan kasi ibig sabihin ng 15x ay minumultiply natin yung 15 doon sa kung ano man yung numero na kumakatawan sa x. Yan. Okay, so 15. Since ang bilang ng pasahero natin ay si x at ang bilang ng pasahero natin ay 5, so 15 times 5. Ayan. So what is 15 times 5? Mag-multiply tayo. So that will be 5. 15 times 5, ano? Baka may mali ako nasabi. 15 times 5. So 5 times 5, 25. Carry 2. 5, 6, 7. So 75. Ayan. O, 75 ang kinita mo sa 5 pasahero. O, di ba? O, di ba? May kinita ka na para sa araw na yun.
which is 75 pesos. Ngayon, kung ang pagbabasihan natin ay yung minimum, no? O halimbawa, ang magiging constant natin dito ay yung minimum, sabi sa akin ni Kuya Marwin, na 20 pesos. Okay, 20 pesos. So, palitan lang natin yung 15 dito ng 20. So, y equals 20 times x or x. So, halimbawa, kung ang bilang ng pasahero mo ay 5, okay, so 20 times 5. Oh, meron ka ng 100 na kinita para sa araw na yun. Di ba? Kung meron ka 5 pasahero, dahil kada pasahero mo, ang singil mo ay 20, which is ganyan ang singil sa amin sa lugar namin sa Pilipinas. 20 pesos ang minimum kasi kada pasahero, at 5 ang pasahero mo, o meron ka ng 100. Not bad, right? Pero syempre ngayon talagang mataas ang cost of living din sa Pilipinas. O, di ba? Naintindihan po ba natin yung konsepto ng constant and variables? I hope naintindihan natin. So, mag-comment lang po kayo, mag-like, mag-love, mag-share. Again, ulitin ko po, hindi ko minomonetize ang aking video. This is for free po. So, very educational and informative in relation to my dedication and passion to teach math. Ayan. So, mag-comment, mag-like, and kung gusto nyo pong i-share po natin. Okay. So, naku, yun yung aking tricycle. Yan po yung aking tricycle nung ako'y nasa Pilipinas, no? Binenta ko yan kasi yan ang ginamit ko noon para ako ay magkaroon ng na yung pinagbentahan yung proceeds po ay ginamit ko for my visa interview papunta rito sa Estados Unidos. Yan. So, kung gusto mong mas madaling maintindihan ang algebra at iba pang mga topics or math topics gamit ang tunay na halimbawa. Tunay na halimbawa po yung ginamit natin. Follow nyo lang po ako para sa mga simple at practical na paliwanag. Ayan. Ayan po ako at yung aking tricycle. So, nung hinati ko na yung picture nung buyer ng aking tricycle. Pero yan yung aking last moment na makita ang aking tricycle. Ayan po. Sana po may natutunan tayo patungkol sa constant and variables para sa episode na ito. Ayan, so o kamukha dito po, ayan, alam natin, makikita natin ang variable natin ay si x at ang constant natin ay si 15 o 15. Ayan, patugtugin po muna natin yung ating music. Ay, patayin ko lang aking digital pen. Hold on lang po Alright, turn off ang ating pen at dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw o Numbers dancing in my head. Choosing